Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Imbakan ng gasolina nasunog. 2 katabing bahay nadamay din sa sunog. 5 katao patay habang 9 ang sugatan matapos mahulog ang van sa ilog. Committee sa kontrabigay idulunsad sa Dagupan City. At pag-usapan natin, ngayong mainitang panahon, ano ang ginagawa mo para lumamig ang iyong pakiramdam? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, 6 na araw na lang bago ang simula ng paggunita sa Semana Santa ng mga Katoliko. Kaya naman kasabay nito, inaasahan na dagsa ng mga pasaherong magsisiuwian. Kaya tiniyak ng LTFRB1 at ilang transport group na 100% ng mga modern jeeps sa rehiyon ang bibiyahe sa Holy Week. Kaugnay niyan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay normal pang sitwasyon sa mga bus terminal sa lungsod ng Dagupan, pero sa April 15 inaasahan na yung dagsa ng mga pasaherong uuwi sa iba't ibang mga probinsya. Tiniyak ng Alliance of Modernized Transport Cooperatives and Corporations na 100% ng mga modern jeep sa Region 1 ang babiyahe sa Semana Santa. Sa Pangasinan, mahigit sa 100 modern jeep ang araw-araw na babiyahe para matiyak na mapuna ng pangangailangan sa public transport sa holiday. Hindi kami nagpapawas ng unit even holidays like ito, Holy Week. We are being monitored by LTFRB through our GPS system. Kasi lahat po ng mga modernized GPS system, they have an access to know whether bumiyahe ka o hindi. Nasa mahigit 400 modern jeep ang inaasahang babiyahe sa buong Region 1. Bago ang Semana Santa, tiniyak ng LTFRB ang inspeksyon sa mga public transport. Panawagan din sa mga tsoper na maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Sure natin na fina-follow natin yung blow bagets, di ba? Ang sine-check natin yung sasakyan tsaka yung sarili natin kung kaya natin mag-drive. Malaking bagay para sa mga pasahero na may sapat na bilang ng mga masasakyan sa Semana Santa, lalo pat inaasahang dadagsa ang mga pasahero. Importante para hindi maglakad. Dagsa na rin ng mga pasahero sa terminal ng bus sa Lawag City. Ayon sa dispatcher, kahapon nagsimulang dumagsa ang mga pasahero. Galing sa Metro Manila ang karamihan ng pasahero. Inaasahan na mas marami pa umano ang magsisidatingan ngayong linggong ito para sa Semana Santa. Chris, kasabay ng inaasahang dagsa ng pasahero na uuwi sa Semana Santa ay pinaghandaan din ng iba't ibang kumpanya ng bus yung napakainit na panahon. Lalo pat noong nakaraang mga araw ay umabot ng 46 degrees Celsius yung heat index. And actually, Chris, ngayong araw ay naitala naman ng 52 degrees Celsius na heat index. Pinakamataas yan na heat index na nai-record sa lungsod ng Dagupan ngayong taon. Kaya naman, Chris, sa iba't ibang mga bus terminal ay mayroong mga tent at mayroong mga malalaking electric fan dito sa may waiting area ng mga pasahero para matiyak yung safety at matiyak din na comfortable yung mga pasaherong uuwi sa iba't ibang mga probinsya. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nasunog ang imbakan ng gasolina sa Malasiki, Pangasinan. 2 katabing bahay na damay sa sunog. Naka-alerto Glam Galigdan, Dizon. Nabulabog ang mga residente sa Barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan dahil sa pagsiklab ng malaking sunog. Nasunog ang isang imbakan ng gasolina sa lugar pasado alas 12:55 ng tanghali kahapon. Nadamay sa sunog ang 2 bahay na katabi ng imbakan ng gasolina. Dali-dali akong pumunta niyan. Pag kung mayroon nga, kaya nagkuhan kami ng tubig, mga tubig inaapula namin. Tapos, nung nakuha niya yung fire extinguisher,
tinira ko ng fire extinguisher, napula naman, kaya lang mayroon pa. 3 individual ang napaulat na nagtamo ng minor injury dahil sa sunog. Ayon sa BFP at may-ari, imbakan ng gasolina at hindi gasolinahan ang nasunog. To clear this out po, wala pong gasolinahan na nasunog, pero katabi lang po nung nasunog na structure yung gasolinahan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na agad namang naapula ng 1:30 ng hapon. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi o pinagmulan ng apoy at kung magkano ang danyo sa sunog. Upon arrival po natin and assessment, nagtawag na po agad tayo ng augmentation kasi malakas nga po yung ano. Tapos may mga pagsapog po. Under investigation po sir siya. Yun, ang dalawang 2-story bahay ang nasunog. Kasama si Ron Taniedo, Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Patay ang 5 katao habang 9 naman ang sugatan nang mahulog ang isang van sa ilog mula sa gilid ng bundok sa Sitio Ampawilan, Barangay Poblasyon sa Danga Mountain Province, alas 10 ng gabi noong Biyernes, April 4. Ayon sa pulisya, may lalim na 50 metro ang pinagbagsakan ng van. 4 ang dead on the spot dahil sa insidente. Isa sa mga biktima ang dead on arrival sa ospital. Agad na dinala sa ospital ang 9 na sugatang sakay ng van. Papunta sana sa Buskalan, Tinglayan, Kalinga para mamasyal ang mga sakay ng van. Patuloy ang investigasyon ng otoridad ukol sa insidente. Mga naipong basura sa San Jose Creek, problema sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Pagpapalalim at paglilinis sa creek ikinasa. Sundan sa report. Tuwing panahon ng tag-ulan, problema ng mga opisyal ng barangay at maging ng mga residente ang pag-apaw ng tubig sa San Jose Creek sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Sa tuwing umuulan kasi, naiipon ng mga basura sa creek, nagiging mababaw rin ang creek dahil sa mga naipong lupa. Sasamantalahin ng mga opisyal ng barangay ang paglilinis sa creek na ito sa bahagi ng San Jose Street nang sa ganoon sa panahon ng tag-ulan ay hindi ito umapaw. Katuwang ng mga opisyal ng barangay sa gagawing paglilinis sa creek ang mga residente sa lugar at iba pang volunteer group. Target nila itong malinisan sa loob ng 2 linggo. Kasi doon sa part na yon, pag umulan lang talagang binabahan. Pag umagos yung tubig kasi, pag may mga nakaparang mga ganon, so mag-i-stagnant yung water, yung tubig. So yun, magiging umaapaw yung tubig. Bukod sa iwas baha, malaking bagay rin para sa mga residente ang paglilinis sa creek para hindi pamugaran ng lamok. Madalas din ang pagro-roving ng mga barangay tanod para maiwasan ang pagtatapon ng basura sa San Jose Creek. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Beep, beep, beep! Sa mga motorista, may rollback sa presyo ng gasolina bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may bawas na 10 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang wala namang paggalaw sa presyo ng diesel. 50 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Yan ang unang rollback sa gasolina at kerosene matapos ang 2 magkasunod na linggo ng taas presyo. Aabot sa 200 deboto bumibisita araw-araw sa Señor Divino Tesoro Shrine sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Nagsimula ng dumagsa ang mga deboto sa Señor Divino Tesoro Shrine sa Calasiao, Pangasinan. Isa ang shrine sa mga pilgrimage site sa Pangasinan na binibisita ng mga deboto, lalo na tuwing Semana Santa. Ito'y bilang pasasalamat sa puong may kapal at sa paniniwalang matutupad ang kanilang mga kahilingan sa paghawak sa imahe ni Jesus na nasa altar. Ang debotong si Ernesto, naging panata na raw ang pagbisita sa shrine mula pagkabata. Ano pa lang ako, elementary pa lang ako, dito ako mapasok. Ang bahay niyan dito sa kabilang kwarto niyan. Siyempre kailangan hihingi sila ng bendisyon para lumakas sila at maganda yung buhay nila. Ngayong nalalapit na paggunita ng Semana Santa, aabot daw sa 200 deboto kada araw ang nagtutungo sa Señor Divino Tesoro Shrine. Kasi itong dadating na mahal na araw, nagdadagsa na sila. Nakahanda naman ang pamunuan ng simbahan sa pagdami pa ng mga bibisita sa Señor Divino Tesoro Shrine habang papalapit ang mahal na araw. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagbabala ang DSWD kaugnay sa sinasabing cash and rice distribution program na kumakalat online. Ayon sa DSWD, fake news ang card program na sinasabing nagbibigay ang DSWD ng 5,000 piso at 10 kilong bigas. Paalala ng DSWD sa publiko, mag-ingat at huwag magpalinlang sa mga post na hindi galing sa official Facebook page ng kagawaran. Hinihimok din ng publiko na i-report agad sa kanila ang anumang kaduda-dudang posts o messages para ma-verify ang naturang impormasyon. Arestado ang isang lalaki matapos mapatay sa saksak ang 2 taong gulang na anak na lalaki ng kanyang kinakasama sa Lubao, Pampanga. Tutukan sa report. Arestado sa ikinasang follow-up operation ng otoridad ang 28 anyos na lalaki sa Lubao, Pampanga noong Biyernes, April 4. Napatay sa saksak ng sospek ang 2 taong gulang na anak na lalaki ng kanyang live-in partner. Ayon sa pulisya, tinangkaring patayin ng sospek ang 23 anyos niyang kinakasama na sugatan sa insidente. Ang ugat ng krimen dahil sa selos na humantong sa matinding tensyon. So nung makita ng sospek na may hawak-hawak na patalim, inundayan po ng saksak yung nanay. Sa pagsangga po ng nanay sa saksak, inunday na saksak ng sospek. Saan po yung kaliwang braso, tumagos po yung kutsilyo. Nadamay po sa saksak yung bata na tinamaan sa lower right abdomen. Dinala sa ospital ang batang biktima pero idineklarang dead on arrival. Nasa impluwensya umano ng alak ang sospek nang mangyari ang krimen. Nagkaroon po sila ng altercation. Umantong po na sa physical contact. So nung nagkaroon po ng pambubugbog, lumabas po muna yung babae na biktima sa bahay po nila. So, nataon naman po na naiwan yung bata po sa loob, kaya yun po yung pinagbalingan ng galit ng kanyang stepfather. Nahaharap ang sospek sa mga kasong homicide at attempted homicide kaugnay ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Iba pa riyan ang illegal possession of firearms, ammunition and explosives dahil sa 2 bombang nakita sa bag ng sospek. Samantala, nahaharap sa kasong obstruction of justice ang tiyuhin ng sospek matapos umano nitong tangkaing itago mula sa mga otoridad ang sospek. Wala pang pahayag ang ina ng bata, sospek at iba pang sangkot sa insidente. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Nahulog ang isang SUV mula sa overflow bridge sa bahagi ng Ethiaga, Isabela hapon noong Biyernes. Agad na nirespondihan ng mga otoridad ang pinangyarihan ng insidente at isinugod sa ospital ang driver at sakay ng SUV. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakaidlip ang driver at namali ng kabig kaya nahulog ang SUV sa ilog. Patuloy na nangangalap ng karagdagang impormasyon ng pulisya habang patuloy ang follow-up investigation. Samantala, pagpapatubig sa Mangaldan, Pangasinan, pansamantalang inihinto matapos maani ang mga tanim na palay. Sundan sa report. Natuyuan na ang ilang irrigation canal sa Mangaldan, Pangasinan. Ilang linggo na ring walang dumadaloy na tubig sa mga irigasyon. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, matapos ang palay cropping season ay terminated na o pansamantala nang inihinto ang pagpatubig ng National Irrigation Administration sa mga irrigation canal. Meron kasi silang sinusundan na cropping calendar na kung saan pag tapos na yung taniman, parang titigil na yung patubig. Para sa ganun, makapagpahinga ang ating mga palayan, yung mga lupain, at makapagpahinga siya. Makaredy siya para sa susunod na taniman ulit. Tiniyak naman ng Municipal Agriculture Office na walang magiging problema sa supply ng patubig ng mga magsasaka na may mga tanim na gulay ngayon. Karamihan kasi sa mga magsasaka na karaniwang nagtatanim tuwing dry season ay mayroong mga ginagamit na water pump. Iminumungkahi ngayon ng Department of Agriculture sa mga magsasaka na dahil walang dumadaloy na tubig sa mga irrigation canal ay magtanim na lamang ng mga heat-resistant na mga pananim gaya na lamang ng pakwan, mais at maging ng munggo. Ito number 1, payong munggo, pakwan. Yan ang mga gulay ganito. Yan ang mga kuan nila.
tinatanim. Sa oras na magsimula ang pagtatanim ng palay, ay asahan daw ang muling pagpapatubig ng NIA sa mga irrigation canal. Magsisimula ito sa buwan ng Hunyo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, mainit po ang panahon na inaasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw, pero may ilang lugar na posible pa ring ulanin. Dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umiiral sa Mindanao, pati na sa bahagi ng Palawan. Easterlies naman ang nagdudulot ng mainit na panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, pati na rin sa silangang bahagi ng Cagayan at ilang bahagi ng Isabela. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Central Luzon. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa dahil naman sa thunderstorms. Ilang sanggol sa Dagupan City nabakunahan bilang bahagi ng National Immunization Week. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Bilang bahagi ng National Immunization Week, nagtipon-tipon ang mga ina kasama ang kanilang mga anak upang sumailalim sa pag-aaral tungkol sa vaccine-preventable diseases. Dapat ma-educate yung mga nanay para at least malaman nila kung ano ang importansya ng mga bakuna para sa mga bata. Kailangan daw sumailalim sa serya ng pagbabakuna ang mga batang edad 1 pababa upang makaiwas sa sakit. Kabilang ang bakuna kontra Hepa B, pentavalent vaccine, influenza, measles at rubella. Ang 1-year-old na si Savannah na isang half-Irish, kompleto na raw sa bakuna ayon sa kanyang ina. Siyempre para maprotektahan siya sa mga iba't ibang sakit. Lalo ngayon, nowadays na ang dami-dami ng mga virus na lumalabas. Patuloy na hinihimok ng City Health Office ang mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak. Nandito kami para umalalay at magbigay ng libre po yung bakuna na ibibigay namin sa inyo. Wala kayong kailangang gastusin. Samantala, 50 children with special needs ang nabigyan ng regalo mula sa Pendro Ilocos Sur at Sendro Tagudin. Isinagawa ang pagbibigay ng regalo sa mga batang Juana sa Tagudin Integrated School sa Barangay Del Pilar. Bukod sa hygiene kits, tumblers at laruan, nabigyan din ng pagkain ang mga bata. Patunay raw ito na hindi lang pangkalikasan ng DENR. May puso rin daw upang abutin ang mga komunidad at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Muling nasilayan ng publiko si Pope Francis 2 linggo matapos makalabas ang ospital dahil sa double pneumonia. Sinurpresa ng Santo Papa ang mga dumalo sa misa sa St. Peter's Square sa Vatican City kahapon. Nagbigay rin siya ng maikling mensahe ng pasasalamat sa mga Katolikong dumalo. Matapos ang misa, masayang sinulubong ng mga Katoliko ang Santo Papa. Ayon sa mga doktor, 2 buwang pahinga ang kailangan ng Santo Papa para sa kanyang tuluyang paggaling. March 23, nang makalabas sa ospital ang Santo Papa matapos ang mahigit na 5 linggong pakikipaglaban sa sakit. February 14, nang dalhin siya sa ospital dahil sa bronchitis na kalaunay naging double pneumonia. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Committee sa kontrabigay idinunsad sa Dagupan City. COMELEC at iba pang ahensya ng gobyerno tututok daw sa mga reklamo ng vote buying. Tutukan sa report.
Nakabantay ang Commission on Elections sa COMELEC sa posibilidad ng vote buying ngayong puspusan ng pangangampanya ng national at local candidates. Sa Dagupan City at iba't ibang bayan at syudad sa Region 1, inilunsad ng COMELEC Region 1 ang komite na tututok sa reklamo ukol sa vote buying. Ito sa lungsod ng Dagupan, inactivate ho natin yung tinatawag na Local Committee on Kontrabigay. Kasama ho natin ang PNP, DepEd, COA, DSWD, NBI, AFP, IBP, mga accredited citizens like for example yung Lente, PPCRB, and NAMPREL. Sakaling makasaksi ng insidente ng vote buying, ay pwede na raw itong idiretsyo sa komite para maghain ng reklamo. Merong tutulong na team para makagawa ng draft ng reklamo laban sa isang kandidato. Ang target natin is to deter yung mga vote buying incidents. Now, magiging successful lang itong committee kung makaka-receive tayo ng formal complaint. Para sa mga botante na kagaya ni Aling Josephine, dapat lang daw na mabantayan ang posibilidad ng vote buying sa syudad. Posible kasing maapektuhan ng kredibilidad ng eleksyon kung mayroong vote buying. Siyempre, legal. Na hindi ibenta. Hindi benta. Sa ngayon, wala pa umanong naidudulog na reklamo ng vote buying sa lungsod ayon sa COMELEC Dagupan City. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang DIY o do-it-yourself hydroponics at aquaponics ang pinagkakakitaan ng isang residente sa Bagao, Cagayan. Ayon kay Frederick Tomas, bilang isang environmentalist at walang sapat na lupain na tataniman ay hydroponics at aquaponics ang paraan niya para mag-alaga ng lettuce at hito. Madali lang daw ang magbenta dahil sa social media at nailalako niya ito sa mga kababayan sa lugar. Sigurado pa raw na natural at walang kemikal ang mga letsugas at ang alaga niyang hito. Nasusustain niya raw ang karagdagang kita ng kanyang pamilya at kumikita pa siya maliban sa kanyang trabaho bilang kawani sa pamahalaang lokal. Sa aquaponics naman, kailangan mo ring tignan yung ilang pieces ba ng hito yung meron sa iyong fish pond kasi mamaya kulang-kulang yung nutrients na nakukuha ng iyong lettuce kasi kulang yung kanilang waste material or waste matters. Hinarangan ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Batay sa kuha ng PCG, patuloy na lumalapit ang CCG Vessel 3302 sa kabila ng pag-radio challenge ng BRP Cabra. Nangyari yan magtatanghali kahapon, 170 kilometrong layo mula sa Zambales. May isa pang punto na 16 na metro na lamang daw ang pagitan ng dalawang barko. Sa isa pang video, makikitang halos magkatabi na ang BRP Cabra at ang barko ng China. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, naiwasan naman ng PCG ang barko ng China. Dapat daw ipakita sa international community na lumalabag sa international law ang China sa patuloy nilang pagpapatrolya sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China kaugnay rito. Nabulabog ang mga residente sa pagsiklab ng sunog sa isang lumang bahay kaninang umaga sa Lawag City. Malayo pa lang, kitang-kita na ang naglalagablab na apoy sa bubungan ng bahay. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at naapula ang sunog sa loob ng 20 minuto. Ayon sa BFP, 2 senior citizens na nakatira sa bahay ang nasugatan. Agad silang nilapatan ng paunang lunas ng paramedics at itinakbo sa ospital. Naglabas naman ng gamit ang mga kapitbahay para hindi madamay sa sunog. Sa ngayon, inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at halaga ng mga nasunog na gamit at ari-arian. Morda, sir. Morda ay morda dyan at tayo inagagasan mo medics. Tapos naitaray dato hospital pa lang. Duwada, sir. Dahalap nos da basit sir. Babak. Agkabsat da ka no? Mag-swimming. Saan mag-swimming? Sa dagat. Para malamigan ang ulo. Oh no! Sabay lang. Oh. Mag-electric pan. Maligo sa sa Binday Dam. Sa Binday Dam? Bakit sa Binday Dam? Malamig po ang tubig doon.
Anong mas masarap gawin sa Binday Dam? Masarap maligo ng merong Alak, alak, alak. Minom ng malamig ng tubig. Lumamig yung sa lalamunan, lumamig. Oo, umiinit ang ulo. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.